So, ang ato ang i-discuss karon ang about man. So, medyo taas-taas ni siya. So, kung asa lang ta maabtan, then i-continue na po nato sa sunod. So, diretso ta, start ta. One, ang meaning anang word nga man, Adam. Okay? Muna ang meaning anang word nga man. Okay? Human being, puwa-puwahon. Kana medyo makita ang blood. Okay? Medyo musihag ang blood. Muna yung definition sa word nga man. So basically, kitang tanan, bisag babae, generally, tawgon taog man. Okay? Ato ang kind. Okay? Dilita animal, man or human being. So origin. Di kay ko magdugay aning origin kay ato na ning na-discuss gamay. Origin diin man tagikan. So according sa Bible, Genesis chapter 1 verse 26, gikan ta sa Ginoo, dayon male and female yang gi-create. Wala gyud gitawag natog lahi sa male ug sa female. Okay? Mao nang sa debate palang daan kung naabay gihimo ang Ginoo nga lesbian or naabay gihimo ang Ginoo nga homosexual or naabay gihimo ang Ginoo nga Q++. Male ug female ra gyud ang duha ka buok gender ug sex ang gi-create sa Ginoo according sa Bible. Now, ingon diri sa Genesis chapter 2 verse 7, first gikan ka sa dust, then gihuipan ka sa Ginoo sa breath of life, nahimo din kang living soul o nahimo kang creature nga nagginhawa. Okay? Muni kita ron. Di ka mabuhi kung mustap ka ginhawa. Unya, ang babay gikuha sa Ginoo gikan sa side ni Adam. Ang uban mo ingon nga ribs. Pero sa uban nga translation ang giingon kay sa side, sa kilid, sa lalaki. So ang lalaki gikan sa gihimo sa Ginoo directly gikan sa abog. Gimold niya, gihuipan niya og breath of life, nahimong human, nahimong living. Ang lalaki gipakatug, gikwaan siya sa kilid, gihimo sa Ginoo nga woman. Mao nang word woman. Kay gikan kuno siya sa man, Genesis chapter 2 verse 23. Gikan ka sa man, so gitawag siya og woman. So mo ni ang diagram. Ang Ginoo ning create og man, gikan sa man, gikan diha ang woman. Dayon gikan sa man, mag-unite og ang woman equals ang uban nga mga human. So ang gihimo sa Ginoo usa ra ka pair, dayon ang usa ka pair nanganak og daghan nga pair, daghang pares. Man, woman, man, woman, man, woman. Okay? So, unsa man ang lesson nga pwedeng makuha ana nga fact o gikan ana nga truth? Number 1, man came from God, gikan ka sa God. Therefore, dili ang man God. Kay gikan man ka sa God, created raman ka nga being, so dili gyud ka God. Importante kay ni sa nga tanan kay karon sa tuang time, daghan na kaayo ang mga tao nga feeling sila ang Ginoo sa kalibutan. Whether dato makakupot lang gani daghang kang kwarta, murag sila na Ginoo. Makakupot lang ganig power, for example, president or senator, mura nag sila ang Ginoo. Okay? Pero nakalimot ang man sa basic nga truth nga dili ka God. Mao nang moana ta nga God's will be done, not ours, dili ang atua. Munang sa prayer nato moana ta nga Lord, ang imong pagbuot ang matuman, acknowledgement na siya nga dili ka God sa imuhang kaugalingon. Naagyoy higher nga will kaysa imuha. Okay? Kita sabra gyud ta naagyoy labaw nato. Once ang usa ka man maka-acknowledge siya ana, muna giningon, muna start nga maka-function siya properly. Okay? Aning kalibutana. Pero once gani guba ang iyang sensor, wa siya kahibaw nga naa di ay God, labaw pa niya, mo nang siya magpaka-God sa uban nga mga tao. Utong sa una, kadug mo anang name no sa Bible, Nimrod. Okay? Siya ang nagpaka-God katong chief sa Tower of Babel. Ang leader dito, si Nimrod. Siya nagpaka-God.
Karon nanay daghan. Second nga lesson nga atong pwedeng makuha ani nga truth, ani nga kamatuoran, man came from God, therefore man is not God and should not worship other gods. Kay naaman di God nga nag-create nato, nya sabra man di ka, mo ni reason nganong sa 10 commandments kana nag-una diha nga command, kinsay familiar ana nga sugo sa nag-una diha. Okay? Mo nay naa dihay ayaw pag-worship og lain nga God kay nga naman wala naman gyud lain. Ang problem lang kay ang tao pwede siya mag-create og lain. There is yang imagination. Okay? Pwede siya mag-imagine nga, for example, kung atong gamiton ang manag-uyab karon, pwede nga himuon niyang God ang iyang uyab. So pasabot ana, ang will sa iyang uyab maoy pirmi matuman diha niya. Kung say mando sa iyang partner, maoy iyang sundon dayon. Pwede ni mahimuon nga God. Pwede di na ka maminaw sa imong ginikanan, pwede di na ka maminaw sa laing tao, siya na lang yun. O kana nahimon na nimo siya nga God. Okay? Labaw naman sa nimo, nya dayon imo nang gi-offer imong life niya. Okay? So example lang na, daghan pa kayong uban nga ingon ni ana, ang tawag na ni ana mo na giniyon created nga God. Kaya wala namang gilain dapat. Okay? Third nga lesson nga pwede makuha ana, man came from God, gikan tos Ginoo, the woman came from man. Ya dayon ang woman mao say nanganak sa uban nga mga man. Therefore, men and women are equally important. Importante kini sa issue nato karon. Kayo say mag-away-away kinsay importante, lalaki ba or babae, lalaki, babae, lalaki, babae. Now, according sa Bible, ang babae ang lalaki equal na sila nga important, wala ana nilay mas nindot ya mas bati. Okay? Equal na nga importante ngano man. Ang babae gikan tud ka sa lalaki pero ang lalaki diin mas kagianak sa babae. So gibalance sa Ginoo. Walay makaingon nga hoy kamo mga babae di kayo mo importante, kami lalaki importante gid mi. Dili importante sad kay nang babae. Muna kani mga debate ron about kinsa importante, medyo wala na siya sense kay wala na mo follow sa truth, basic nga truth nga equal ang kaimportante sa babae ug sa lalaki. Dili equal og function, equal nga importante. Ari ra madaot kung imong i-equal ang function. Nga, mayon na po ng lalaki, pwede man sa mga anak, ang babae mayon sa pwede sa mga anak, dili na mao binuang na nga naman. Di man gyud na pwede. So lahi-lahig function pero importante pareho. Now, proceed ta sa composition. Made of unsa man ta, ato na nalakbitan kaganina, gikan ta sa dust, abog ra kas yuta nga gibugahan sa Ginoo, dayon mobalik ra pud tas yuta, ingon sa Genesis chapter 3 verse 19, mobalik ra sa yuta ang tao. Unsa man ang lesson nga pwede makuha gikan ana nga kamatuoran? Mao ni, dapat maghambol lang gyud ita ning kalibutana. Ngano man pareho ra tang tanan ingon ani ato itsura nig ka-ending. Okay? Karon medyo maglahi pag naong, na ay presko nga naong, na ay nadubok na nga naong, na ay nagluyan na nga naong, na ay ning-glow up nga naong, na ay pero ang base ana pareho ra na tanan mauli na dire. Ingon ani. So man di ta pwede makalimot ani, aron di ta pwede mugara kay ngano man pareho ra tag ending tanan, ingon ani ato ang itsura, ang kaning ato ang body. Now, ikaduha nga lesson ani nga truth. Mag-teach ni siya nato nga mag-wise gid ita ning kalibutan na kay kung mao ra ni atong padulngan di ay dapat maghuna-huna ta karon sa ato ang planos kinabuhi. Unsay imuhang palabion? Kay kung mo end up ra detang tanan ingon ani death. Mo ni sakto gining giingon sa Bible sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Unaha kuno nga magpasakop ka sa kingdom sa Ginoo. Unaha ang righteousness. Kay kani manggod mao ni ang gitawag mo last forever. Once gani part ka sa kingdom sa Ginoo, part ka sa iyahang gingharian, part ka nga mopuyo kauban niya unya, ug kanang righteousness dili gyud na siya mawala. Unlike sa kwarta, beauty, ug uban pa nga naa nimo, again padung diri ang end.
Pero iyon sa Bible, kung diri sa kalibutan mo ni imong unahon, Matthew 6:33, mas palabian na kaysa uban pa nga mga butang. Well, mo na nasakto nimo ang priority sa imong life. Okay? Karon unsa inyong priority? Makahuman, no? Ang uban, wa ko kibaw sa inyong priority, makakwarta, madato. Pero kung ang imuhang goal gani ang katong malubong rag apil ani, muna giningon sayang. Yusikan ni may imuhang gamay nga life. Kay moabot man gyud tag katapusan gyud nato. Okay? So kung muni imong unahon, Matthew 6:33, dili sayang. Kay forever ni siya nga imuhang makuptan kauban sa Ginoo unya, labi na after ka mamatay. Muni ang dili sayang. Mao nang kabantay mo sa mga apostol sa Bible, mas okay ra nila nga wala sila'y babay, wa sila'y baying dagko, wa sila'y kwartang dagko, daghan, di sila sikat, patyon pagani sila, mas okay ra na nila nga naman, mo ni anas ilang mind. Mga matay na taning kalibutan na, mas palabion namo ang kingdom ni Jesus Christ ug ang iyang righteousness kaysa anang mga butang nga bahalang wala miana. Kay mo to sila, inato ilahang life. Nga naman, nakasabot sila nga ang ato ang kinabuhi ng kalibutan na bubuk ra gyud kaayo ni sa ngatanan. Kalit ra gyud kaayo ni sa ngatanan. Okay? So, proceed ta. Components. Narito tayo components. Naa. According sa Bible, sa 1 Thessalonians 5:23, ang atong components mo ning tulo. Spirit, soul, ug body. Ngayon diri sa Hebreo 4:12, ang kaning soul ug ang spirit mo ni ang nakalink. Mo ni di magbuwag ang duha. So ako ipakita ninyo ang illustration. One, illustration lang niha. Spirit. According sa Bible, ang gipasabot anang spirit kanang rational nga soul. Kasi pasabot ana. Kana ba ta kabantay mo nimo ikaw? Kamao ka mang huna-huna. Kamao ka mo decision. Okay? Ikaw ni ang rational nga soul. Ikaw kanang bitong kamao mo huna-huna, kamao mo istorya, kanang identity. For example, si Cyrene, kinsa na siya, ang iyong nakita niya, yan ang body, ang kanang nagsulti, muna ang iyahang spirit. Second, ang kaning soul, mao ni ang naghatag nimog life. Mo ni reason nganong nakahimo ka sa pagsulti, nakahimo ka sa pag-exist aning kalibutana, mao ni ang nakapahimo nimong maglihok ka. Okay, alive, buhi, spirit, or soul, usa magalila-alila ni. Number 3, body. Mo ni ang na-skeleton, ang naidaghan kay nga mga system, circulatory system, nervous system, unsa pa na nga mga system, endocrine system, no? Muscular, tanan, mo ni ang ato ang gitawag og sudlanan aning kalibutan na. Okay? Once ma-damage ni siya, ang kani siyang duha mo continue sa pag-exist, kani mo end, mo na di na ka makita aning kalibutan na. Now, mo ni ang diagram, ang soul ug ang spirit nakalink. Once makombine og ang body, mo ni siya ikaw ang imong overall naglakaw-lakaw karon. Ang man, ang woman. Okay? Mao ni ron siya ang itsura. Now, kung mamatay ta, mo ni mahitabo. Ang kaning soul ug spirit, di man ni magbuwag ning duha, connected ni, mo na after ka mamatay, mo na giningon, conscious gyapon ka, or medyo buhi lang gyapon ka. Either imong kag padung nis impierno, or either padung nis paradise, ang kaning soul ug ang spirit, magkuyog na silang duha. Okay? Ang body nimo, padung sa menteryo or grave. Ilubong na didto. Ang kaning duha, soul ug spirit, link, either naa na sa hell or naa na sa paradise, naraan ang duha. Okay? So, naay naghigda ron diya sa lungon, ang inyo nakita ang body, ang soul ug ang spirit, either nasa hell or naa sa paradise. Okay? Mao ni ang components nato nga tao. So, unsa may lesson nga pwede makuha nato based ana nga truth. Ang soul di ay kay immortal ni siya, kay di man di ni mamatay, kay again, kung example, maligsan kag truck,
ang imo ramang body ana ang napisat, ang kanang duha wala man namon sa. Okay? So, ang kaning duha mo importante di kaayo, soul ug ang spirit. Therefore, kung imo hunahunahon lang gyud, ang mas tagaan nimong dakong importansya gyud sa imong kinabuhi karon, kay dapat ang kaning imong kalag. Kay mao ni ang naay eternal nga destination. Ang asa na imong kalag, later mo follow na ang body, pero mo na giningon kuyaw kung ang imong soul adto siya sa hell, kay kung asa ang imong soul mo follow ang body in a day sa resurrection. So, morning importante dapat ang imong kalag kaysa body. Mo nang karon ang nahitabo karon na switch ang focus sa mga tao, medyo naana ang gitagaag importansya ang body. Okay? Gi-pamper og maayo, giatiman ang uban obra na ganig kaon ning dako nagmaayo. No, kay ang body ang giatiman og maayo. Ang soul napasagdan ug manay giningon inig kamatay, manay giningon ana makita ang judgment, hell or paradise. Again, based sa Luke chapter 16, hell ug paradise ang gipadulungan sa duha ka buktaw nga nangamatay. Okay? So, mao ni ang importante nga tagaan og kanang bitaw atensyon ang ato ang mga kalag. So, mani reason nganong dapat kang mo take care ani imong kalag, dili through physical pagkaon, kundi through gyud sa spiritual kani siyang pulong sa Ginoo gyud. Okay? Now, proceed ta sa design o sa purpose. Biological design ta mag-una. Okay? So, gi-create tas Ginoo, unsa di ay design niya ani? One, gender or sex, male o female. Okay? Ang male ug female gituyo gina sa Ginoo nga managlahi gyud ng duha. So kung arita mo sugod sa reproductive system palangdaan, naanay design nga klaro kaayo sa nga tanan nga managlahi gyud ang duha. Okay? Di gyud ka pwedeng maingon aksidente kang nahimong babae or aksidente kang nahimong lalaki. Lahi gyud ka daan. Kana imuhang sex pagkatao pa lang nimo daan, design gyud na siya sa Ginoo. Dili na aksidente. Okay? Ako lagi naglaro ng maayo. Kay naay designer, naay designer, wa na siya masayop ana. Okay? Pagkatao nimo, purpose na daan, ang kanang unsa ang naa nimo, design na siya daan. Okay? Mo nang di na nimo pwedeng ipaputol or imong tikupon or imong usab-usabon. Okay? Kaya ngano man, internal na siya nga mga differences. Wa nang nahugan i-include diri ang chromosome, ang XX o ang XY, kay di na ginat nimo matandog. Kani pwede ni nimo ipaputol, pero nag-usik-usik kasi imong kinabuhi. Okay, nagsakit-sakit kasi imong kinabuhi. Next, gidesign sad sa Ginoo nga lahi gyud na masculine gyud ang male o feminine ang female. Okay? Medyo ang lalaki gidesign siya for leadership, iyang body, strength, support, protection. Ang babae gidesign siya sa Ginoo for nurture, pag-atiman, no? Pag-amuma, pag-comfort. Lahi gyud ang iyang design. Again, dili ni siya aksidente. Naagyud na siya tuyo ang Ginoo ana. Mo nang kasagaran ang bata kanang bago bitaw na tao, medyo adto gyud siya ma-comfort sa kugos sa mama kaysa kugos sa papa. Kasagaran lang gyud na mahitabo inana. Kaya naman, ang babae design man gina siya para pag-nurture, ana, pag manay giningon, pag dadalang tao, pagbuntis, dahil pag-feed, ana, wagi kapasidad, ana, ang lalaki. Ang lalaki ang pagprotekta hinoon sa babae, o ang pag-lead sa babae, ang pag-provide. Dahil sa bones palangdaan, purting dakuag kalainan, male o female, ang babae, wide, good siya, dirig pelvis, gidesign na nga muluwa og bata. Okay? Gidesign na nga mukaragag bata. Muna mas dako gina siya kaysa lalaki. Muna ang hips sa babae medyo mas dako gid siya kaysa lalaki nga naman. Gidesign gina sa Ginoo para na mukargag bata og muanak og bata. Kaya di gina aksidente again. Muna kung ang tao bitaw mamatay, mailhan gid na gihapon nimo babae ba na siya o lalaki. Kaya naman sa bukog na agyud na kalainan. Okay? Muna example na ay tawron maagnas sa kana bitawng kasagbutan, bukog na siya, inig-adto sa soko ana, inig-identify na nila, babae ni. Ano naman, sa bukog lang daan, mailhan na gyud na siya. Munang karon,
delikado kay na kanang mga nag-usab-usab sa ilahang mga gender kunuhay, kay deep within, sa sudan na, babae gyud ka kung natawag kang babae, na lalaki pud ka kung natawag gyud kang lalaki. Di na nimo pwedeng mausab. So kani mga physical ni nga mga design nga naay mga purpose, generally ingon sa Bible ang purpose nganong gilailahi na niyang man ug ang woman according sa Genesis chapter 2 verse 23 to become one. Ingon diri sa verse 24, that is why a man leaves his father and mother and is joined to his wife. In this way, two people become one. So gituyo sa Ginoo nga managlahi na diferensya. Kaya gusto sa Ginoo nga ang matag usa mahimong one ang babae ug ang lalaki. Mao nang walay point kung babae ug babae ang magminyo or lalaki magminyo. Walay point. Ngano man dili na maoy design, dili na maoy purpose nganong gihimo mo sa Ginoo nga ingon ana lain-lain. So according diri ang reason nganong ang lalaki ug ang babae mag-usa kay ang babae gikuha kagikan sa kilid sa lalaki. Muna imuhang kanang gitawag og origin, imong design. Okay? Second nga purpose, to reproduce. Okay? Genesis 1:28, God blessed them and said to them, have many children. So gi-encourage sa Ginoo ang first man ug woman nga sige pagdaghan mog anak diha, paglukupan ninyo ang kalibutan sa inyong mga kaliwat. Gibuhat sa Ginoo ang tanan nga mga tao based lang anang duha ka pares. So design. Muna again, wa gyud purpose kung duha ka lalaki ang mag-ipon or babae mag-ipon. Wa gyud purpose simang gina siya sa design. Okay? Supak gina siya sa design. So, nindot ni sa inyong makita ang mga design para inyo sa makita karon unsa kalayo day ang tao sa iyahang design. Unsa na day siya unsa gid kayabag ang nahitabo sa tao nga layo na gid kay sa design. Third nga purpose, para ang babae ang lalaki mag-complement sila usa og usa. According sa Genesis 2:18, ang babae gi-create sa Ginoo para mo help sa lalaki. Ako lang i-clarify, dili ni helper ingon nga sulugoon. Nga yano-yanohon rag sugo sa lalaki, hoy panglaba didto, hoy panglungag didto, hoy panglabit didto ako ang medyas. Dili ingon ana ha. Ang gimin diri nga helper, meaning ang babae gi-create sa Ginoo para ang lalaki matabangan, para ang lalaki maka-complete sa iyahang design, ang lalaki maka-fulfill sa iyang purpose, meaning ang lalaki mahimong the best siya sa iyang buhaton, ang babae mo'y iyahang gitawag og support. Muna na saying, kada kuno successful nga lalaki na ay maayo nga babae nga nagpaluyo ana. Okay? Mao man gini design. Ang babae siya mo'y tig palig-on sa lalaki, tig support sa lalaki, ang lalaki mahimo niya iyang role. Dayon ang lalaki pod, ingon diri sa Ephesians 5:24, sama ni Christ, imo sang trabaho ang pagpakamatay sa pagprotect sa imong asawa, ang paglove ana niya nga di na siya maunsa, di na siya matatsahan, kundi precious kay na siya sa ngatanan, nga murag bulawan nga imo ginang bantayan tibok imong kinabuhi, imong providean ug di na nimo pasagdan lang. Mo na role sad sa lalaki. Okay? Mao nang sa mga salida ano sikat man jud kay na kanang bitong ang lalaki murag hero gid siya sa babae. Kay mao man gid iyang design. Okay? Siya man gid manlalaban sa babae, siya man gid support sa babae nga protector sa babae, provider sa babae. Okay? Ang babae mutabang sa lalaki, ang lalaki mahimo siyang successful sa iyang role, ang lalaki mo protect sa babae, complementary. Dili anay tabo karon nanay ambihas. Ang lalaki mo na mo daog-daog mismo sa babae. May lang sa manag-uyab, sweet pa kay sa nga tanan, caring pa kay sa nga tanan, kadugayan nga nanay anak tulo ka buok. Wa na ang babae mura na lang dihag kanang trapuhan. Pasagdan lang sa lalaki biabian, singkahan, sikhon or itukmod unsa pa nay buhaton nga mga bati kay sa nga tanan. Ngano man, wala namang gud magtuman sa iyang role or sa iyang design. Okay? Ang babae sad karon gusto na lang ang lalaki nga magsige nagtrabaho para niya siya murag prinsesa, magpanindot sa kuko, dili gani ka mao matiman sa iyang anak, dili ka mao mo pakaon, magsige na lang cellphone, yaka, yang lalaki patrabahoon niya diha kay ingon ra ba tong Bible ha nga ikaw ra ba mohatag sa among gikinahanglan. Ya mura na pud siya prinsesa nga magpaalagad sa tanan sa lalaki, ang lalaki murag ulipon. Ambihas na kaayo naguba ang design. Okay?
Now, mga lesson. Ang man kay para dyan na siya sa woman, ang woman para dyan na siya sa man, di na pwedeng bali-balihon nga ang man para sa man, ang woman para sa woman, di pwede. Complementary dyan na sila. Munang hinaot, makikrelasyon o niya mo. Babae good in town kung lalaki ka. Kung babae ka, babae, lalaki good in town. Ay tanmog simang sa design. Second, ang kanang sex kay sacred yun kay na siya sa ngatanan, kay union gina siya sa babae ug sa lalaki. Ang inyuhan ng panag-unite, di ba? Gi-create sa Ginoo nga lahi gyud, babae, lalaki. Ang sex muna siya ang union sa duha, sacred kay na mura na siya ritual nga di na angay nimo ibasta-basta lang iyan lang or inadlaw-adlaw lang nga bisag kinsa lang. Okay? Kay mura na siya og pinirmahan, mura na siya og covenant. Okay? Mo bitaw na medyo mukuan ko gamay ha, medyo mo vulgar ko gamay. Mo bitaw na nga naay gitawag og proteksyonanan nga virginity, mura mong gunag seal once may tabo na kananaay murag blood, mura mong gunag seal nga ikaw nga lalaki imo na siyang responsibilidad the moment imo nang gihilabtan for dapat till death do us part na naunta. Okay? Dili na pwede yanu-yanuhon lang nimo. Pero again, gibuak na kasagaran karon murag giyano na lang na siya, mura na lang tagpiso ang sex karon. So mo nang inyo makita ang problem karon unsa natakalayo di ay sa design or sa purpose sa Ginoo sa tao. Third, ang body kay sacred kay na siya, dapat proteksyonanan na, higugmaunon ug imong i-honor, respetuonon na siya. Mo ni reason sa mga batan-ong karon nga dili nimo ka kumpiyansaan og display ang imong body ngano man mawagtangan man gyud ka anag respeto. Okay? Muna naay sikat kaayo nga analogy para lang pagpasabot sa kaimportante sa body both ni babae ug lalaki. Ang lollipop kuno nga imuhang panitan nga imong ibutang diha dugukon. No? Kabasa na mo nga analogy. Dayon kung dugukon na siya, wa na ganahan mo kaon ana. Okay? Pero ang katong lollipop nga gitabunan pa, pwede pang makaon. Okay? Dili dugukon, makaon siya sa right person nga makuha ana. Same sa tao. Kung imong i-display imong body nga mura lag baligya, di nimo butangan nagrespeto, di nimo na proteksyonan, sure dugukon gud ka. Pero manay giningon imong value mo decrease sad. Kadug na mo sa istorya no, kung nabi tay babae nga playgirl, di ba kadug na mo sa istorya, moingon din ang uban, daghan naman nakatilaw ana. See? Ngano ni gawas man nga statement? Kay tungod naagid sa human nature makasabot gyud ka nga muus-us ang value kung daghan ang nindugok na ana. Mawag tangag respeto. Okay? Munang kabantay mo for example kaning prostitute. Di ba sa ato ang society asa man ang mas grabing tahuron? Ang burikat or ang doktor? Di ba? Ang doktor nga naman naay dako kay diferensya. Ang burikat, ang nature sa tan-awon siya ay iyang lawas gigamit na bisan kinsa so murag X. Kung arigi sa mga professional, maayni siya, murag naagi respeto pagid ang tao niya. Ang usa yanu-yanuhon ra, ang usa tahurong nga naman, na may about value manggunita buan ni. Okay? So muna ang body, sacred ni siya, di nimo pwede lang i-display, itinda, or imong i-yama-yamaan lang. Muna sa ato ang culture karon, ang body, mura bag ibaligya gud siya. Sa mga lalaki, ipakita gud ang mga abs, no? Ipakita gud ang mga hulma-hulma, no? Sa mga babae, ipakita jud nga sexy, dapat inanig gud ka kay gwapa ka, duulonon ka sa mga tao. Pero actually, tanawa ang mga life sa mga artista kasagaran. Kabantay mo, troubled ang ilaha mga relationship. Buwag, dahil kita na saglain, buwag. Ngano man na, guba na manggod ana ang gitawag ang value system ana. Ang trust, what na manggod. Okay? Ngano man, sa mga laki diri nga nanay uyab, kasi may nanayab diri. No? Alam mo isa kung mao, unsa inyong feeling kung kana inyong uyab, kita ni mo ugma, nag-angkas nas motor, nagakos sa saglaing laki. No? Yan mo uli, balik ni mo, yun din, loves, okay ra ka diha. Bianta sa kaha, kay magkuyog sa minikuan,
Lain asad nga lalaki, kita na sa nimo siksik ay nagkapit sa katos luyo. Di ka kakanamurag kapatyo nun. Ano man na, kasabot imong human nga nature, kasabot imong sud sa rules nga gidesign sa Ginoo nga ang body sacred na di na pwede lang nimong ikuyog-kuyog di bisan kinsa labi na kung naay relationship manginana. Okay? So, muni siya sa babae sa lalaki, muni nga lesson, ang body sacred ni siya nga naman naay design ang Ginoo ani. Dili ni pwede lang nimong duwa-duwaan. Dili ni nimo pwedeng daot-daoton lang siya. Yano-yano lang. Okay? Now, sociological design. Mo to'y design sa Ginoo sa body. Now, mo ni design sa Ginoo ron sa ato ang gitawag og relationship. Nganong makigrelasyon man ang lalaki sa babae, aside ato nga mga reasons. Number 1, to create a family to govern the earth. Gidesign sa Ginoo ang male ug ang female nga magka-unite, lahi-lahi og quality, kay ang goal, family. Pamilya. Okay? Pamilya nga mo-obey sa Ginoo nga murul sa earth. Imong asawa, tudluan sa nimo imong mga anak about God. Kato imong mga anak, inikadagko nila, muna sa manudlo about God. Pasa-pasa ang sistema. Moto'y naitabo nila ni Adam ug ni Eve. Gitudluan nila ilang mga anak. Ang ilang mga anak, gitudluan sa nila ilang mga anak. Hantod naabot sa time nila ni Noah, hantod naabot sa time nila ni Moses. Second, support. Kaingon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, 2 people are better than one. When 2 people work together, they get more work done. If one person falls, the other person can reach out to help. But those who are alone, when they fall, have no one to help them. Muna siya usa ka reason, support. Lahi ra gyud nga naa kay katimbang sa kinabuhi diri aning kalibutan na. Okay? Nayuban nga mga tao nga makasurvive solo ra, gift na sa Ginoo according sa Bible, pero mostly kinahanglan gyud kag kapares. So ang kapares sa male, female, kaagak nimo sa kinabuhi. Now lesson. Mao ni siya reason nganong importante kaayo nga mamili og partner, ayaw pagdali-dali kay ngano man ang goal sa relationship mag-create man daig family para mo-obey sa Ginoo. Mao nang importante kay na imong partner nga makatabang ana nga goal. Mo nang di ka dapat pwede magdali-dali ani nga gwapo to siya or gwapa to siya diretso ka na, relasyon na mi ana, uyab mi diretso na, minyo ka diretso. Nga naman, i-consider gid na nimo ang iyang mental state, ang iyang spiritual state, ang iyang characteristic, ang iyang love. Love ba niya ang Ginoo or dili? Kay kung dili na niya love ang Ginoo, nga ikaw love nimo ang Ginoo, gusto kang mo-obey sa purpose sa Ginoo, imong partner dili, inyong family ana gubot or magkabuwag mo or ang inyong mga anak ang mag-suffer sa consequence. So, muna siya reason karon daghang pamilya guba, tungod kay daghan ang isud sa relationship, wa kasabot unsa di ay goal nganong nagsila. Kana to? For example, ang uban karon mga tao ilang goal nga makig-relationship kay uso man. Ang uban kaduha gusto makig-relationship kay aron naa siya ikapasigarbo nga makit-an siya sa mga tao, maglakaw-lakaw nga nana siya uyab, dili siya ingnon nga bayot. Okay? Ang uban gusto na i-relationship kay para lang malipay siya, kay kung wa di babae, way lalaki, di siya malipay. Okay? So, muna yung mga wrong nga mga reasons, ang nindot yun, musud kag relationship, kay kasabot ka sa goal, pamilya imong tuyo. Dili duwa-duwa imong tuyo, pamilya imong tuyo. Nga naman, pamilya nga mo please or mo obey sa Ginoo. Yan muna nga, mamili kag partner nga same nimong mind, mo ni reason, nga kanang uban, mangutana mo, kanang bito na Christian, nga mangutana mo, di na siya pwede maguyab-uyab lang og dili niya same og faith. Mo ni reason nga ang Christian mingon dili, nga naman i-consider man gina niya ang compatibility, same ba silang faith, kay ang goal family man. Okay, di man duwa-duwa. Kay kung ang imong family gusto nimo godly nga family, pangita gyud pares nga makatabang nimo ana godly sad siya. Kay dili gani sa godly, kaob gina inyong family ana. Nga naman, ang values ninyo di naman pareho. Ang usa yang good para niya bad.
ang imong bad para niya good. And then, mga anak, mag-isip paminawon sa inyong mga anak-anak. Kung sa may mahitabo sa inyong mga anak-anak, maminaw, si mama, good lagi niya. Si papa, di lagi gusto ani. Ang bihas. Okay? So, mo ni siya reason kay ang importante nga goal sa relationship kaning pamilya. Unang karon daghang pamilya nga buak sad gani nga naman. Ang banag ang asawa wala na sila kasabot nga nagkuyog sila. Okay? Nigtan-aw sa bana siyang asawa, batian ni bugnaw eh. So una gwapa kay yagi nang gigugukod katong sa high school pa sila. Yagi nang gitagag buwak. Nya karon tutud tan-aw sa batian ni bugnaw buwag to eh. Na? Ang babae sad tan-aw siya. So una ba cute ta bitaw nimo eh. Karon mura makagsid daming siya sa una or kato. Karon mura na makagsigkuhan eh babalo na unsa man eh. Wa na pud sila magkasinabot kay wa man sila kasabot nga nagkuyog sila. Wa man sila goal silang duha nga pareho. So buwag ang mga anak intan luoy kayo kay unsa man ning pamilya. Yang kuyaw kung ma-learn sa anak, ang anak wa sad siya kasabot ngano na may lag mabawi sa anak nga di siya mag-ingon ana. Ang kuyaw kung mapasa na niya, madapod niya ato sa next generation. Munang kabantay mo system na to karon daghang pamilyang guba kay nag-start na sa nag-una, nadawat sa mga anak, wala ka realize na nasunod ang wrong nga mga reasons, ang wrong nga mga purpose o wala gyud gani kay bawon sa purpose ani magpamilya. Okay? Design ni siya sa Ginoo dahil mo nay rason nga dapat di ka magpataka og pilig partner mo na ayo pagdali mo na akong advice sa matag usa ay gid mo pagdali aning relationship kung naamoy na panid-an karon nga murag babae or lalaki nga ideal paniid lang gid usag dugay-dugay nga panahon. Kung gusto ka magparamdam, pagparamdam lang dia, mura kag kag, pero paniid lang gid usag dugay nga panahon. Ayaw sa gid og commit, ayaw sa ihatag imong yes or ang imong oo, ayaw sa gid og panumpa nga ikaw na gyud, ayaw gyud paniid lang gyud usa unsay reaction niya, unsay kinaiyan niya, unsay yan nabay patience, nabay self-control, di ba sa puton, di ba palahubog unya. Iyang mga tendencies kung maglagot siya, unsay iyang mga buhaton. Kay basig kung maglagot tayo, mayon din, mupatay ko dirig tao, wa ka kay bawa na katong uyab pa mo, unsa di ay? Mupatay di kag tao, wa ka kapanid ana. So, take ginag time, ayaw pagdali, kay mo na giningon unsay best, mo take nag time, ayaw kahadlok nga mabiyaan kas uban, ayaw kahadlok nga mahutdan ka, again di ka mahutdan, kada minuto na ay mataw nga bagong tao aning kalibutan na ayaw kahadlok. Okay? So, mo ni siya ang basic nga mga design biological ug sociological. So, nakita ninyo asa ang mga problem? Mo ni reason nga nagkinahanglan ta mabalik ni Jesus Christ kay ngano na layo na kaita na dislocate na gyud ta. Gani ang uban siguro makaingon mo karon sinong kaugaling mo admit mo nga kamo apil mo nga nakasa na pud ani mga butanga. Na violate na ninyo nga mga design. Ang advice ay lang pagpakamatay na apay chance pwede pa tang mabalik through Jesus Christ ma-align ta sa tuang purpose. Mo nay reason anong dapat mo balik ka ni Jesus Christ, moagi ka niya. Mo nay giningon sa atong discussion miagi, repent and believe. Ngano man si Jesus Christ mohatag nimo righteousness nga di na gid mailog, dili na gid mawala. Pwede ka mabalik sa design o purpose nga gi-intend sa Ginoo nato. Sa mga batanon labi na sa mga lalaki mo na akong challenge kay kasagaran ang lalaki mo ang design sa lalaki mo lead man gid unta ni. Pero kasagaran wala naman siya ka-lead tungod lagi aning bisyo, barkada ug uban pa nga mga problem ron sa ato ang society di na siya ka-lead. Niya mo nang luoy kay kunay mababae nga maduol niya, maamong sa iyang life, na? Kabantay naman na mga nahitabong iyon ana. Kay dapat siya man tan amo lead sa katarong pero nadamay ang babae. So man akong challenge sa mga lalaki mo bubalik gid ka dapat ni Jesus Christ kay dapat kang ma-forgiven, dapat matangtang na imong mga sala, mo advance tag kadyot before ta mo close, okay? Kani sa restoration, mo ni ang situation sa tao karon na ay nakakadina nato ato lang illustrate ang sin mo ni ang mupugong sa man nga di gid nimo matuman ang design sa Ginoo kay kaning sin kusgan man sa guding sa addictive. Di ba kabantay mo maka-addict ang sa? Okay? Ma-feel gina ninyo. Second, nagkinahanglan kag freedom kay naa may judgment nakaung-ung diri nato. Gihukman man ta sa Ginoo, kinahanglan kag freedom. Adto na ma-achieve through ni Jesus Christ kung mo believe ka sa sacrifice iyang gihimo. Third, kinahanglan kag cleansing. Kinahanglan man ta mga limpyo. Kay hugaw ta sa mata sa Ginoo, kinahanglan kag cleansing. Kinahanglan kag righteousness. Adto ra gihapon na madawat nimo through
Jesus Christ, kung mo-believe ka sa iyang one-time sacrifice. Munang kaninga verse, make sense gini siya. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Okay? Kinahanglan kita mo balik tanan ni Jesus Christ, kay layo na kita sa design o sa purpose nato, guba na kaayo. Nga naman, tungod kay nakasa tang tao, nabuwag tas Ginoo, na derail na tas ato ang design o sa ato ang purpose.